Kabanata 11. Suot ni Luna ang itim na masikip na leather pants upang mas madali siyang makapagmaneho ng motor. Pagdating niya, agad niyang hinubad ang kanyang helmet at guwantes. Bumagsak sa kanyang balikat ang mahaba niyang buhok, parang agos ng tubig, at nagbigay sa kanya ng isang malaya at matikas na anyo. Hindi kapanipaniwala ang kanyang kagandahan. Halos hindi mapigilan ni Lucian ang pagpito habang pinagmamasdan ang kanyang pagdating. Milan Ford, sa tingin mo ba hindi kita kayang hawakan? Mariing tinulak ni Lucas ang kanyang anak sa sulok ng sala at sa isang mabilis na galaw, nahuli niya ito. Ang maliit na bata ay pumipiglas ng matindi, parang isang galit na maliit na hayop, pilit na ikinakampay ang malalambot niyang braso. Huwag! Mabilis na sumugod si Luna at inagaw si Little Treasure mula sa mga kamay ng kanyang ama. Sandaling natigilan si Little Treasure at tumangala upang tingnan ang bagong dating. Agad namang namula ang kanyang mga mata at ibinaon ang mukha sa dibdib ni Luna, ayaw nang bumitaw kahit ano pa ang mangyari. Mahigpit ang pagkirot sa puso ni Luna nang makita ang batang kahapon lamang ay napakalambing, ngayon ay nanginginig sa takot at puno ng pangamba sa kanyang mga mata. Hindi na niya inalintana kung sino ang kanyang kinakausap, kahit pa ito ang nakakatakot na Big Boss. Sa galit niya, mabilis niyang binuga ang kanyang mga salita na parang isang machine gun, Mr. Ford, alam kong wala akong karapatang makialam dahil outsider lang ako. Pero gusto ko lang sabihin, may malaking problema sa paraan mo ng pagpapalaki sa kanya. Ang mga bata ay nangangailangan ng init at pagmamahal, lalo na sa murang edad. Bukod pa roon, espesyal ang sitwasyon ni Little Treasure. Nakaranas siya ng matinding trauma at lumalaki siyang walang ina sa tabi niya. Paano mo nagagawang maging ganito kahigpit sa kanya? Dapat mas mahinahon at maunawain ka. Hindi mo ba nakikita kung gaano siya natatakot? At muntik mo pa siyang saktan. Napahinto at napatitig na lang si Lucas habang nagsasalita ito. Kasalanan ko. Napatawa naman ng mahina si Lucian, punong-puno ng kasiyahan ang ekspresyon niya nang marinig niya mismo na umamin ang kanyang kapatid sa pagkakamali nito. Sinabihan kita na may mali sa paraan mo ng pagpapalaki sa kanya, pero noong ako ang nagsabi, sinungitan mo lang ako. Pero nang si Luna ang nagsabi, agad mo namang tinanggap. Pagdating ni Luna, para bang isang maliit na tuta si Little Treasure na natagpuan ang kanyang amo. Agad siyang sumunod sa kanya nang walang reklamo. Isang napakalaking pagbabago mula sa mabangis na batang leon na nagwawala kanina. Maingat na hinaplos ni Luna ang ulo ni Little Treasure upang pakalmayan ito. Anong nangyari ngayon? Hindi ba maayos naman siya kaninang umaga? Napabuntong hininga si Lucian. Ano pa nga ba? Miss na miss ka ni Little Treasure. Gusto kanyang makita o kahit man lang makausap sa telepono. Pero dahil ayaw niyang istorbohin ka, hindi siya pinayagan ni Kuya. Kaya hayon, nagwala siya. Tumakbo kung saan-saan at binasag ang lahat ng madadaanan sa sala. Siyempre, ayaw ni Kuya na masanay siya sa ganyang ugali, kaya nagtalo sila. At eksakto namang dumating ka sa gitna ng gulo. Dahil lang hindi siya pinayagang makita o makausap ako. Hindi makapaniwala si Luna. Sinabi na sa kanya ni Lucas na sobrang malapit sa kanya si Little Treasure, pero hindi niya inakalang ganito kalaki ang epekto niya rito. Napailing si Lucian habang binibigyan siya ng sunod-sunod na halimbawa. Naalala mo ba yung araw na hinimatay ka sa stockroom? Ayaw ni Little Treasure na may ibang humawak sa'yo. Si Kuya mismo ang nagbuhat sa'yo papunta sa ospital. Hindi napigilan ni Luna ang mapatingin kay Lucas. Ano, siya mismo ang nagdala sa akin sa ospital. At nung nagising si Little Treasure sa ospital at wala ka roon, inakala niyang patay ka na. Nagwala siya at muntik nang tumalon sa bintana. Napakalma lang siya nung ibigay ni Kuya yung sulat na iniwan mo. Kagabi naman, ginamit niya ang kanyang ultimate move, na hunger strike para pilitin si Kuya na dalhin siya sa'yo. Pero ngayong gabi, dahil kinain niya lahat ng pagkain matapos ang tawag mo, hindi niya magamit ang taktik na yon. Kaya heto, naghanap siya ng ibang paraan. Napakagatlabi si Luna. Kumain siya ng marami. Naaalala niyang sinabi niya kay Little Treasure sa tawag nila kanina na kumain ito ng mabuti. So, kasalanan ko pala to. Napakaraming impormasyon ang isiniksik ni Lucian sa kanyang sinabi kanina. Ilang sandali rin bago tuluyang naunawaan ni Luna ang lahat. Tumingin siya kay Little Treasure na mahigpit na nakadikit sa kanya. Little Treasure, binasag mo ba ang lahat ng iyon dahil gusto mo lang akong makita? Tumango si Little Treasure. Kumunat ang noo ni Luna. Alam mo bang mali ang ginawa mo? Umiling ang bata. Sa wakas, naunawaan ni Luna kung bakit mahigpit si Lucas. Malamang, masyadong nasanay si Little Treasure sa pagiging sunod sa luho kaya akala niya ay likas na dapat lang na palaging nasusunod ang gusto niya. Matalim ang tingin ni Luna nang magsalita siya, kung ganun, sasabihin sa'yo ni tita. Mali ang ginawa mo, ganun ang ginagawa ng masasamang bata. Hindi mo na dapat ulitin iyon, naiintindihan mo. Muling tumango si Little Treasure. Hindi may pinta ang ekspresyon sa mukha ni Lucas. Bagamat matigas ang ulo ng kanyang anak, isa siyang batang marunong tumupad sa pangako kapag may sinang-ayunan siya. Ilang psychiatrist na ang sumubok ng iba't ibang paraan upang matanggal ang masasamang ugali ni Little Treasure, gaya ng pag-aayuno, pagkukulong sa sarili, at pagsira ng mga gamit upang makuha ang gusto niya ngunit hindi ito kailanman nagpatinag.
Masyadong mahina ang loob ng kanyang mga lolo't lola para gumamit ng mas matinding paraan ng pagdidisiplina. Sa tuwing nagwawala ang bata, agad silang sumusuko at hinahayaang gawin niya ang gusto niya. Ngunit si Luna, mayroon siyang hindi maipaliwanag na impluwensya kay Little Treasure, higit pa sa inaasahan ni Lucas. At, syempre, ikinagagalak niya iyon. Matapos itakda ang mga patakaran, sinubukan ni Luna na patulugin ang bata. Sa malambing na tono, sinabi niya, paano kaya kung baguhin natin ang kanta ngayong gabi? Masunaring tumanggo si Little Treasure. Napahinto saglit si Luna bago nagsalita, isipin ko muna kung anong kakantahin ko, Baby Shark, Twinkle Twinkle Little Star o di kaya Baba Black Sheep. Aniya at inumpisahan na ang pagkanta. Si Lucian, na nakasandal sa may pintuan, ay muntik ng matamba. Sa talino ng batang yan, paano niya magugustuhan ang ganyang mga kanta? Malaki na yan at hindi na baby dapat ang kantahin ninyo. Ngunit nang lumingon siya, nakita niyang nakangiti si Little Treasure habang nakikinig. Mas nakakagulat, ang mismong kapatid niya rin ay mukhang nasisiyahan sa kanta. Matapos sa wakas ay nakatulog na si Little Treasure. Napabuntong hininga si Luna habang naguunat. Halos maubos ko na ang lahat ng children's songs na alam ko sa buong buhay ko. Nabigla si Lucian. Bakit children's songs lang? Pwede namang ibang kanta. Napapraning na ako sa mga kantang pambata na to. Walang pakialam na kinuha ni Luna ang rubber band sa kanyang palso at itinali ang buhok niya. Bahagyang tumaas ang kanyang mapupungay na mata. Ibang kanta. Aba, bukod sa children's songs, puro hindi pambata ang mga kanta ko. Sa sandaling iyon, bumalik sa alaala ni Lucas ang gabing kinantahan ni Luna si Little Treasure sa ilalim ng liwanag ng buwan. Lalong nasabik si Lucian. Talaga, anong mga kanta yan? Kantahan mo nga ako ng ilan. Isang malamig na tingin ang ibinigay ni Lucas sa nakababatang kapatid. Biglang nanigas si Lucian, agad na tumayo ng tuwid. Ang kapatid ko talaga, ang kitid ng isip. Hindi ka naman siguro masyadong malayo nang tawagan ka ni Lucian, di ba? Tanong ni Lucas. Kung hindi, paano mo nagawang makarating agad dito? Hindi, nasa apartment lang ako. Pinaharurot ko lang ang motor ko papunta rito. Ang bilis ko, di ba? Mayabang na sagot ni Luna. Hindi na nakapagtaka kung bakit ganoon ang suot niya. Mas kahanga-hanga pa ito kaysa sa suot niya kahapon. Kung kahapon ay mukha siyang isang konserbatibong diwata, ngayon naman ay isa siyang ligaw at malayang diyosa. Masyado itong delikado, malamig na puna ni Lucas, puno ng hindi pagsang-ayon ang kanyang ekspresyon. Agad niyang tinapunan ng tingin si Lucian. Ang salarin na tumawag kay Luna. Wala yon, sanay ako magmaneho. Walang pakialam na winisiwas ni Luna ang kanyang kamay. Pagkatapos, napabuntong hininga siya at tumikim. Sige, aalis na ako. Maayos na rin naman si Little Treasure. Paalis na sana siya nang biglang magsalita si Lucas. Miss Windsor, may isa akong di gaanong kaaya-ayang hiling. Dahil wala na ang kanyang inis, bumalik si Luna sa dati niyang magalang na sarili. Mr. Ford, sabihin niyo lang. Hanggat kaya ko, susubukan kong tumulong. Alam niyang malakas ang kapangyarihan ng pamilya Ford, hindi lamang sa negosyo kundi pati sa underground world. Ang Demon King Ford ay isang taong hindi nagdadalawang isip na kumilos sa isang iglap kung hindi nagustuhan ang isang bagay. Sa seryosong ekspresyon, ibinaling ni Lucas ang tingin sa kanyang anak na mahimbing nang natutulog sa kwarto. Alam mo naman noong nakaraan, aksidente siyang natrap sa stockroom sa bar. Mas matindi ang naging epekto kay Little Treasure kaysa sa inaakala ko. Gusto kong hilingin na kung maaari, Miss Windsor, maaari ka bang lumipat dito at manatili ng ilang panahon? Ikaw lang ang nakakapagpakalma sa kanya sa ngayon. Hanggang sa tuluyan siyang gumaling sa trauma niya. Nanlaki ang mga mata ni Luna. Lilipat ako dito, at titira. Kabanata 12. Napakamot si Luna sa ulo, hindi maitatangging nag-aalangan. Hindi ba, medyo hindi ito naaangkop. Pwede naman akong pumunta rito kahit kailan kung gusto akong makita ni Little Treasure. Napabuntong hininga si Lucas habang minamasahe ang sentido. Maraming hindi tiyak na bagay, lalo na sa gabi. Paano kung may bigla ang pangyayari at kailangan mong magmadaling pumunta rito muli gamit ang motor mo? Delikado iyon. Bukod pa roon, dahil sa pagkatao ko, hindi rin ganoon kadali para sa akin na palaging dalhin si Little Treasure para bisitahin ka. Alam kong inilalagay kita sa alanganin sa hiling kong ito, pero bilang ama niya, nais ko pa ring ipakiusap ito sa'yo. Sana pumayag ka. Unti-unting sumakit ang ulo ni Luna. Kung ginamit lang ni Lucas ang kanyang kapangyarihan upang pilitin siya, hindi siya magdadalawang isip na umalis. Pero sa halip, hindi man lang niya ginamit ang kanyang impluwensya, bagkus, taos-puso siyang nakiusap. At sa harap ng isang labis na kaakit-akit na mukha, paano niya ito tatanggihan? Samantala, nakamasid si Lucian sa kanyang kapatid na punong-puno ng paghanga. Sobrang galing. Hindi niya inasahan na gagamitin ng kuya niya ang ganitong klase ng estratehiya. Mula sa pagiging dehado, nagawang-gawing kalamangan nito ang sitwasyon. Binuksan niya ang landas patungo sa puso ni Luna. Sa halip na maging hadlang, si Little Treasure ang naging pinakamalakas niyang sandata. Sa mismong sandaling iyon, biglang bumangon si Little Treasure mula sa kama na may takot sa kanyang mga mata, dahilan upang matamba ang lampara sa tabi ng kama. Nang makita si Luna, saka lamang nawala ang pangamba sa kanyang mukha.
Agad siyang sumugod sa kanya na parang isang palasong binitiwan sa pana. Sino man ang makakakita sa matinding takot sa kanyang mga mata ay siguradong mahahabag. Mabilis na lumuhad si Luna at mahigpit siyang niyakap. Darling, anong nangyari? Bakit ka nagising? Ibinaon ng bata ang kanyang ulo sa dibdib ni Luna, ang maliliit niyang bisig mahigpit na nakapulupot sa kanyang leeg. Siya, nandito si tita. Huwag kang matakot, hinaplos-haplos ni Luna ang kanyang likod, habang nagsasalita mula sa katawan nito. Napagulo nito ang kanyang damdamin. Sanay siyang iwasan ang mga bata, pero bakit hindi niya magawang kamuhian si Little Treasure? Matapos niyang mapatulog muli si Little Treasure, dahan-dahan silang lumabas ng kwarto at maingat na isinara ang pinto. Sa pagkababa niya, nakita niyang nalinis na ng mga kasambahay ang kaguluhan sa sala. Naging kasing linis muli ng dati ang buong lugar. Ganoon ka-epektibo ang mga kasambahay ng pamilya Ford. Hindi lang sila mabilis kumilos, mahusay din sila sa kanilang trabaho. Bagamat halatang nagtataka ang ilan sa kanila kung sino si Luna, wala ni isa ang naglakas loob na tumitig sa kanya ng matagal, lalong wala ang nagchismis. Tahimik silang umalis matapos tapusin ang kanilang gawain. Paglabas niya ng kwarto, tahimik siyang tinitigan ni Lucas. Walang anumang pressure, walang anumang sapilitin. Nag-alinlangan si Luna, ngunit nang maalala niya kung paano mahigpit na kumapit sa kanyang damit si Little Treasure, lamambat ang kanyang puso. Malalim siyang huminga bago nagsalita, "Sige, Mr. Ford. Tatanggapin ko ang hiling mo. Isipin mo na lang itong kabayaran sa pagligtas sa akin ni Little Treasure noong nakaraan." Bahagyang lumuwag ang ekspresyon ni Lucas. "Salamat. Maaaring magising si Little Treasure anumang oras. Hindi na siguro ako makakaalis ngayong gabi, pero, nasa apartment ko pa lahat ng gamit ko." Napangiwi si Luna. "Walang problema, ipapakuha ko ang mga gamit mo." Agad na tumawag si Lucas sa kanyang kitiwala upang ayusin ang lahat. Samantala, si Lucian, na hindi man lang nakasingit sa usapan mula simula hanggang wakas, ay natulala sa bilis ng pangyayari. "Ano to, bigla na lang silang magsasama sa iisang bahay." Tiningnan siya ng kanyang kapatid na may malamig na tingin. "May iba ka pa bang kailangan?" "Aalis na ako." Agad namang tumalilis ang kinaiinisan niyang third wheel. Akala niya noon, si Luna ang delikadong kalaban, pero hindi rin naman pala biro ang kuya niya. Ngayong nakita niya kung paano ito kumilos, naunawaan niya ang isang bagay. Hindi pala kulang sa talento ang kanyang kapatid pagdating sa panliligaw. Ang totoo niyan, hindi lang nito inalis ang sil niya sa loob ng 32 taon. Samantala, inihatid ni Lucas si Luna sa isang silid malapit sa kwarto ni Little Treasure. "Dito ang kwarto mo mula ngayon. Ipapa-remodel ko ito ayon sa gusto mo." Agad na umiling si Luna. "Nako, hindi na. Ilang araw lang naman akong mananatili rito. Masyadong matrabaho kung i-renovate pa." "Hindi naman." Walang emosyon ngunit puno ng kasiguraduhan ang sagot ni Lucas. Tinanggap niya mula sa kitiwala ang isang bangkos ng susi at iniabot iyon kay Luna. "Narito ang mga susi ng bahay. Maaari kang pumasok kahit saan mo gusto. Ang main door ay may password na 5-1-4-1-4. Ito naman ang susi ng attic, pakibantayan ng maigi." Minsan, tinatago ni Little Treasure ang susi at doon siya nagkukulong. Ang susi namang ito ay... Napasinghap si Luna nang mapansin niyang ibinigay ni Lucas ang lahat ng susi, maliban sa isa, ang susi ng kanyang safe. "Wait lang, Mr. Ford. Hindi ba masyado kang kampante sa akin? Hindi ka ba natatakot na pag nakawan kita?" Tumingin si Lucas sa kanya, walang bahid ng biro sa mukha. "Ano ang gusto mo? Ipapakuha ko para sa'yo." Napaubo ng ilang beses si Luna. Talagang natalo na siya ni Lucas. Agad niyang sinubukang magpaliwanag, "Nagbibiro lang ako, biro lang yun." Ngunit tila ba nalulong na si Lucas sa pagbibigay ng mga susi. Walang kahirap-hirap niyang inihagis sa kanya ang isa pa. "Mahirap makahanap ng taxi mula rito. Hindi magiging madali para sa'yo ang pagbiyahe papunta sa trabaho. Gamitin mo na lang ang sasakyang ito." Biglang natahimik si Luna. Bakit? Bakit pakiramdam niya ay parang isa siyang alagang babae kahit panandalian lang siya rito? Hindi ito ganoon. Kung alaga siya, dapat ay itinatago siya sa labas. Anong klaseng sugar daddy ang magbibigay ng lahat ng susi ng kanilang bahay sa isang babae, kasama pa ang anak niya? Hindi ito pagiging isang kept woman. Ito ay pakiramdam ng isang bagong kasal. Bigla niyang naalala kung paano biglang nag-propose sa kanya si Lucas sa unang beses nilang pagkikita. Buong kumpiyansa niyang masasabi na naiintindihan niya ang mga lalaki. Pero ang lalaking nasa harap niya ngayon ay parang isang computer system na may pinakamataas na antas ng firewall. Hindi niya ito matukoy, hindi niya ito maunawaan. Hindi niya alam kung ang pagpapaubaya niya ngayong gabi ay maghahatid sa kanya ng kapalaran o kapahamakan. Dahil hindi maganda ang lagay ni Little Treasure ngayong gabi, nanatili si Luna sa tabi nito. Doon siya natulog sa maliit na kama ng bata, para siguruhing magiging maayos ang lahat. Sa hating gabi, tahimik na bumukas ang pinto ng kwarto. Isang lalaki ang pumasok, maingat ang bawat hakbang, at naupo sa paanan ng kama. Nasa kalagitnaan siya ng marahang paghaplos kay Little Treasure na tuluyang mahulog sa tulog. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng lampara sa tabi, mahimbing na natutulog ang isang babae. Mababaw ang kanyang paghinga, at may payapang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang malambot niyang mga labi ay parang cherry blossoms na namumukadkad sa tag-init. Bahagyang nakabuka, waring isang hindi binibigkas na paanyaya. Maya-maya, isang anino ang bumalat sa kanyang maaliwalas na mukha. Dahan-daang lumapit ang lalaking nakaupo sa gilid ng kama, palapit ng palapit.
Sapat na ang lapit niya upang maramdaman ang kanyang paghinga. Kailangan lamang niyang igalaw ng bahagya ang kamay upang makuha ang nais niya. Ngunit sa huling sandali, pinigilan niya ang sarili. Sa halip, isang malamig ngunit banayad na halik ang dumapo sa noo ng babae. Luna, mahaba pa ang mga araw natin, bulong nito sa mahimbing na natutulog na babae. Kinaumagahan. Akala ni Luna ay mahihirapan siyang makatulog sa isang bagong higaan, pero kabaligtaran ang nangyari. Mahimbing siyang natulog, wala man lang panaginip na gumambala sa kanyang pahinga. Pagmulat ng kanyang mga mata, napansin niyang gising na si Little Treasure. Tahimik itong nakaupo sa tabi niya, seryosong nagbabasa ng isang libro. Walang ingay, walang kahit anong abala. Ang bait-bait niya ngayon, pero hindi mo maiisip kung paano siya nagwawala noon kapag nagagalit. Magandang umaga, darling, bati ni Luna habang naupo at tinakap ang kumot. Mabilis na iniangat ni Little Treasure ang kanyang ulo, tila nagulat. Bagamat hindi siya nagsalita at hindi nagbago ang kanyang ekspresyon, nakita ni Luna ang kislap ng tuwa sa kanyang mga mata. Napangiti si Luna. Inabot niya ang noo ng bata at tinanggal ang isang maluwag na hibla ng buhok. Wala akong trabaho ngayon, kaya makakasama kita buong araw. Pagkarinig nito, lalong naging masaya ang bata. Kahit hindi ito ngumiti ng todo, bahagyang umangat ang sulok ng kanyang labi. Halos natunaw ang puso ni Luna sa sobrang kakyutan nito. Hindi niya napigilan ang sarili at hinawakan ang maliit nitong mukha at marahang kinurot ang malambot nitong pisngi. Darling, ngumiti ka naman palagi. Ang cute-cute mo kapag nakangiti ka. Pagkatapos maghilamos, bumaba silang dalawa para mag-almusal. Hindi nila nadatnan si Lucas. Dahil hindi binanggit ng mga kasambahay na kailangan hintayin siya bago kumain, naisip ni Luna na maaga na itong umalis papuntang trabaho. Matapos kumain, nakaramdam ng kaunting kaba si Luna. Paano ko aalagaan ang isang bata buong araw? Paano kung hindi ko siya maalagan ng maayos? Ngunit ang lahat ng kanyang mga pag-aalala ay naglaho. Sa umaga, nakaupo lang siya sa sofa habang nagbabasa ng script. Samantalang si Little Treasure naman ay nakadapa sa lamesa sa tabi, tahimik na nagbabasa o gumuguhit. Hindi nila ginulo ang isa't isa, at payapa silang nagkasundo. Paminsan-minsan, may mga kasambahay na darating upang magdala ng merienda at prutas. Pero napakaluman ay ng kanilang kilos. Tila ba natatakot silang gambalin siya? Mukhang mas gusto ni Little Treasure ang tahimik na paligid. Kabanata 13. Sa isang sulok, maingat na pinagmasdan ng matandang Katie wala ang magkaparehang nasa sala. Isang babae at isang bata. Napansin niyang hindi man lang sinubukang lumapit ni Luna kay Little Treasure. Sa halip, buong umaga itong nakatutok sa pagbabasa ng kanyang script. Samantala, si Little Treasure ay abala rin sa pagbabasa ng mga libro o pagguhit, gaya ng nakasanayan. Walang kakaiba sa unang tingin, ngunit kung pagmamasdan ng mabuti, mapapansin mong panakaw siyang sumusulyap kay Luna paminsan-minsan. May kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Isang buhay na buhay ngunit mapayapang ekspresyon. Noong una, labis ang pag-aalala ng matandang Katie wala nang makita niya si Luna. Natatakot siyang baka niloloko lamang nito ang pinakamatandang anak ng pamilya, marahil dahil sa kanyang pambihirang kagandahan. Ngunit sa kanyang patuloy na pagmamasid, tila naman ligtas ang babaeng ito, o baka naman naghihintay lamang siya ng tamang pagkakataon upang kumilos. Napakaraming babae ang nagnanais maging Mrs. Lucas Ford. Lahat sila ay may kanya-kanyang paraan upang makuha ang pusong ito at maging madraste ni Little Treasure. 2 taon na ang nakalipas mula nang muntik nang maganap ang isang trahedya. Isang pangyayaring halos ikawala ng batang Panginoon. Kaya naman simula nang makita niyang lubos na pinagkakatiwalaan ni Lucas si Luna at lalo pang hindi ito pinipigilan ni Lucian ay mas naging mapagbantay siya. Lalo pat halatang halata kung gaano kamahal ni Little Treasure ang babaeng ito. Kailangan niyang manatiling alerto. Hindi maaaring muling magkamali ang pamilya Ford. 2 oras na ang lumipas nang hindi namamalayan. Nang matapos na ni Luna ang pagbabasa ng kanyang script, natapos na rin ni Little Treasure ang kanyang iginuguhit. Masayang lumapit ang bata upang ipakita ito sa kanya. Itinaas ni Luna ang kanyang ulo at agad na napuno ng gulat ang kanyang mukha. Ito, ako ba ito? Hindi niya inaasahan na sa kabila ng pagiging tahimik ni Little Treasure, ang estilo pala ng kanyang pagguhit ay nasa anyong fauvism. Ang fauvism ay isang estilo ng sining na gumagamit ng matitingkad at mabibigat na kulay, tuwirang brush strokes, at masidhing emosyon upang ipahayag ang pinakaloob-looban ng damdamin ng isang tao. Bagamat may kakaibang anyo ang kanyang pagguhit, naipakita nito ng buo ang kanyang mga katangian, kaya agad niyang nakilala ang sarili sa obra ng bata. Niyakap ni Little Treasure ang kanyang likhang sining, tila nag-aalalang baka hindi ito magustuhan ni Luna. Ito ay, napakagaling. Pwede ko ba itong kunan ng litrato at gawing wallpaper sa phone ko? Hindi niya ito sinasabi upang purihin lamang ang bata. Sa totoo lang, gusto niya talaga ang ganitong estilo ng sining. Palagi siyang humahanga sa matitingkad na kulay at matapang na contrast, sa kanyang simpleng kaalaman sa sining. Masasabi niyang ang antas ng pagguhit ni Little Treasure ay hindi na basta-basta, para na itong obra ng isang tunay na maestro. Bahagyang pinagdikit ni Little Treasure ang kanyang mga labi, tila nahiya, sa kabiglang inabot ang kanyang obra kay Luna. Itinuro niya ang kanyang sarili. Para sa akin. Tumango ang bata. Salamat, gustong-gusto ko ito. Agad niyang niyakap ang munting bata at ginawaran ng halik sa malambot nitong pisngi. Nagulat si Little Treasure sa hindi inaasahang kilos ni Luna. Saglit siyang natigilan, ngunit ilang sandali lang ay namulan ng husto ang kanyang mukha.
Ang kanyang mga mata, na dati tila laging malungkot, ay mas naging buhay at maliwanag. Habang nagkakasayahan silang magtiya, biglang narinig ni Luna ang mga yapak na bumababa mula sa itaas. Napatingala siya upang tingnan kung sino iyon. At nang makita niya kung sino ang bumaba sa hagdan, halos mapang-angga siya. Si Lucas, nakapambahay lamang, bahagyang magulo ang buhok, at tila bagong gising pa lamang. Tamad siyang bumaba sa hagdan, animoy hindi pa tuluyang nahihiwalay sa kanyang kama. Bagamat palaging gwapo si Lucas sa kanyang pangkaraniwang anyo, may kakaibang pamatay na karisma sa kanyang kasalukuyang itsura. Malayo ito sa dati niyang maayos at formal na posture, ngunit dahil sa maluwag na pananamit, hindi maingat na itsura, at tamad na kilos. Tila mas naging mapanganib na nakakaakit ang kanyang datingan. Napaka-sexy niya, walang gamot para rito. Napatitig si Luna ng matagal bago siya tuluyang nakapag-react. Mr. Ford, wala kang trabaho ngayon. Lunes ngayon, hindi ba? Tumanggo lang si Lucas, day off ko ngayon. Naisip ni Luna na kamakailan lang ay ginugol nito ang kanyang oras at lakas upang makapirma ng isang malaking kasunduan. Kaya't ang magpahinga ngayon ay isang natural na gantimpala para sa kanya. Kaya naman pala, kahit si Big Boss pala ay marunong ding magpahinga at matulog ng mahaba. Sa di malamang dahilan, biglang naramdaman niyang tila mas lumapit ang distansya nilang dalawa. Ito ang unang beses na gumuhit si Little Treasure ng portrait ng tao, sabi ni Lucas matapos niyang makita ang iginuhit na larawan sa kamay ni Luna. Talaga, ang saya naman, ikinararangal ko yon, tuwang-tuwang sagot ni Luna. Anong gusto mong kainin mamayang tanghali? Tanong ni Lucas. Mukhang hindi lang siya mananatili rito. Plano rin itong pakainin siya. Magsasalita na sana si Luna nang biglang tumunog ang cellphone niya. Si Jasmine. May nakuha na naman kaya siyang maliit na role. Hello, Jas. Luna, may opening ceremony ang Land Under Heaven sa Grand Pearl Hotel mamayang alas 12. Huwag kang mahuhuli. Ano, alas 12, ngayong araw? Oo, ngayon. Jasmine, bakit ngayon mo lang sinabi? Mag-aalas 11 na. Ano bang ngayon lang? Hindi ba isang oras pa bago magsimula? Isang oras, ni hindi sapat yun para bumiyahe ako. Kailangan ko pang magbihis at mag-makeup. Problema mo na yun, huwag mo akong istorbohin, busy ako. Ibababa ko na to. Agad na binaba ni Jasmine ang tawag. Jasmine, fuck you, sigaw ni Luna habang itinatapon ang cellphone niya. Pagkasabi niya nito, natigilan siya. Natulala si Little Treasure. Pati si Lucas ay nagulat. Napahawak si Luna sa noo niya, gusto niyang lumubog sa lupa sa hiya. Masyado siyang nadala sa galit at nakalimutang nasa bahay siya ng mga Ford at higit sa lahat, may bata sa tabi niya. Hindi naman niya balak magkunwaring mahinhin sa harap ni Lucas, pero hindi rin naman niya gustong maging masamang impluwensya kay Little Treasure. Umubo siya ng 2 beses. Little Treasure, kalimutan mo na lang ang narinig mo, okay? Hinding-hindi mo dapat gayahin si tita at magmura, kasi hindi naman tao yung minura ko. Seryosong paliwanag ni Luna. Kumurap-kurap si Little Treasure at tumango, halatang hindi niya masyadong naintindihan. Napangiti si Lucas at nagtanong, anong nangyari? Napangiwi si Luna, yung opening ceremony ng Land Under Heaven ay mamayang alas 12, pero ngayon lang ako tinawagan ng manager ko. Aabutin ako ng 50 minuto papunta sa Grand Pearl Hotel. Gusto ba nilang humarap ako sa media ng walang makeup? Bakit hindi, kahit wala kang makeup, maganda ka pa rin. Natigilan si Luna, hindi niya inasahan na magiging ganito kasmooth si Lucas. Napakamot siya sa ulo at bahagyang umubo. Salamat sa compliment, Mr. Ford, pero nakakahiya kung wala man lang akong basic makeup. At ang mas malaking problema, wala akong matinong damit. Ang daming media roon. Nakaka-stress to. Hintayin mo lang. Itinaas ni Lucas ang kamay na parang sinasabing huwag siyang matarante, saka tumayo at lumabas ng courtyard para tumawag. Kabanata 14. Makalipas ang 10 minuto, dumating ang isang lalaki, hingal na hingal. CEO Ford, dala ko na ang lahat ng kailangan. Gusto niyo bang simulan na? Ang bagong dating ay naka-ripped jeans at gray cotton jacket. May suot siyang matungkad na aswal na hikaw sa kaliwang tenga. Nagulat si Luna, pamilyar sa kanya ang lalaking ito. Siyempre, ibig sabihin lang noon, kilala niya ito pero siguradong hindi siya nito kilala. Si Arthur, isang sikat na makeup artist sa Golden Age Entertainment at personal stylist ng tanyag na aktres na si Sumimoto. Isa siya sa mga pinakamagagaling sa industriya. Isang taong maaari lang niyang panoorin mula sa malayo. Sino siya? Nagtatakang tanong ni Luna. Hindi mo siya kilala, sagot ni Lucas. Siyempre naman, si Arthur yan. Pero bakit mo siya pinatawag? Para ayusan ka. Siyempre, sagot ni Lucas, parang simpleng bagay lang ito para sa kanya. Nanlaki ang mata ni Luna. Lumapit siya kay Lucas at bamulong, gumamit ka ng isang tao mula sa Golden Age Entertainment para ayusan ako. Sigurado ka, hindi mo ba alam na nasa ilalim ako ng Starlight Entertainment? Magkaaway ang dalawang kumpanya na yan. So what? Sagot ni Lucas, tulad ng isang tunay na domineering CEO. Nabilawkan si Luna, halos hindi makapagsalita. Big Boss, alam ba ng mga empleyado mo na ginagamit mo ang sarili mong tao para tulungan ng isang artista mula sa ibang kumpanya? Malinaw na hindi, dahil ang sikat na makeup artist na ito ay halatang hindi man lang siya kilala. Hindi naman katakataka, dahil isa lang siyang hamak na artista sa industriya. Sa puntong ito, gusto na lang niyang lumuhad kay Lucas. Ang Golden Age Entertainment ay isa sa mga subsidiary ng Ford Corporation.
Bagamat si Lucia na ngayon ang namamahala sa Golden Age, ang tunay na may-ari nito ay si Lucas mismo. 5 taon na mula nang pumasok ang Ford Corporation sa industriya ng entertainment, at nang binili nila ang Golden Age, agad nilang itinayo ang kanilang sariling imperyo. Nagawa pa nilang maging kakumpetensya ng Starlight Entertainment, ang pinakamatagal at nangungunang kumpanya sa industriya. Dahil dito, kitang-kita ang matinding alitan sa pagitan ng dalawang kumpanya. Mula sa mga artista, manager, stylist, hanggang sa mga assistant. Hindi sila maaaring maghalo, sa tuwing nagkakasabay ang mga artista mula sa dalawang kampo sa iisang set, siguradong may tensyon. Waring-walang pakialam si Lucas habang tumingin sa kanyang relo. Nasa tapat na ang minivan. Maaari kang mag-makeup at magbihis habang nasa biyahe. Aabot ka sa oras, nasa iyo kung gusto mong pumunta o hindi. Gusto nang sumabog ng ulo ni Luna sa inis, pero sa huli, nagngit-ngit siyang sumagot, pupunta ako. Kung si Lucas mismo ay walang pakialam, bakit pa siya mag-aalala? Ngunit laking gulat niya nang mapansing sumama rin si Lucas. Sandali, sasama ka rin. Sino pa bang magmamaneho? Sagot nito nang walang kagatol-gatol. At gusto ka pang makasama ni Little Treasure ng mas matagal. Muli na naman niyang ginamit ang tono niyang parang batas ang lahat ng sinasabi niya. Mahigpit na tumango si Little Treasure. Sige na nga. Sa huli, sumakay silang 4 sa minivan. Kasama ang stylist na si Arthur. Hindi man lang nagpalit ng damit si Lucas, nagmaneho siya na naka-casual homeware lang, samantalang si Luna at Arthur ay nasa likuran. Nakadapa naman sa upuan si Little Treasure, nanonood habang inaayusan siya. Maingat na pinagmasdan ni Arthur si Luna. Kita sa kanyang tingin ang paghanga. Perpekto ang facial features mo at maganda ang kutis mo, halos wala akong kailangang gawin. Isang light makeup lang ang ilalagay ko. Saan ka pupunta ngayon, miss? Kailangan kong piliin ang tamang kasuotan para sa iyo. Opening ceremony lang ng isang pelikula. Hinding-hindi niya maaaring aminin na mula siya sa Starlight at makagwaltihin siya. Mabuti na lang at hindi na siya masyadong tinanong ni Arthur. Tumango lang ito bilang pag-unawa at saka nagpatuloy sa kanyang trabaho. Nang malapit na sila sa venue ng opening ceremony, tapos na ang lahat, makapatrula ulo hanggang paa, pulido ang ayos ni Luna. Saktong-sakto ang timing nila. Huminto ang sasakyan at lumingon si Lucas mula sa kanyang upuan, ang isang braso ay nakapatong sa sandalan. Medyo kinabahan si Luna. Ayos lang ba ang itsura ko? Hindi masama. Mula sa isang taong kasing tipid magsalita ni Lucas, malaking papuri na ito. Lalo na't nakatingala si Little Treasure sa kanya, nakanganga at parang humahanga. Biglang napuno ng kumpiyansa si Luna, mahigpit niyang niyakap ang bata at nagpaumanhin, "Darling, pasensya na, hindi ko natupad ang pangako ko. Pero babalik agad si tita pagkatapos ng trabaho, okay?" Mahigpit din siyang niyakap ni Little Treasure bago ito marahang bumitiw, nagwawagayway ng pamamaalam. Alam niyang nagmamadali ito. Habang papalayo siya, napatingin siya sa magama na naiwan sa sasakyan. Isang kakaibang init ang bumalot sa kanyang puso. Matagal na siyang nakikipaglaban mag-isa. Ngayon lang niya muling naramdaman ang ganitong klase ng init at pag-aaruga. Nang umalis na si Luna, natural na pumalit sa driver's seat si Arthur. Hindi na napigilan ni Arthur ang kanyang kuryosidad. Habang nagmamaneho, maingat niyang tinanong, "Boss, sino po yung babae kanina? Bagong recruit ba natin? Bakit hindi ko pa siya nakita? Diyos ko. Ang big boss nila, may babae." Mababaliw siya sa balitang ito. Walang pagmamadali si Lucas habang ipinatong ang kanyang baba sa kanyang palad. Isang artista mula sa Starlight. Nanigas at hindi nakapagsalita si Arthur, para bang napalunok ng isang buong lemon. "Big boss, pinayagan mo akong ayusan ng isang artista mula sa Starlight. Bakit biglang nagtatrabaho ang boss namin para sa kabilang panig? Kahit si second young Master Lucian, hindi kailanman dumidikit sa mga taga-Starlight. Kung si Lucian ang nasa posisyon niya ngayon, malamang ay binawahan na ng litanya ng reklamo ang sasakyan. Pero dahil si Lucas ang kasama niya, wala siyang magawa kundi lunukan ang lahat ng nais niyang sabihin. Kahit pa siya maputulan ng dila, hindi siya maglalakas loob magreklamo. At ang hindi rin niya magawang bitawan ay ang isang palaisipan. Yung hindi kilalang artista mula sa Starlight, hindi kaya siya ang magiging Mrs. Ford balang araw. Pagkatapos ng lahat, nagawa niyang paamuin ang batang prinsipe ng pamilya Ford. Siguradong hindi siya basta-basta. Kabanata 15. Sa opening ceremony ng Land Under Heaven, nagtipon ang lahat ng cast at crew. Ang mga ilaw ay kumikislap ng sunod-sunod, at napakaraming media outlets ang naruroon. Mayroon ding isang malaking grupo ng mga fans sa outer ring na dumating matapos marinig ang balita. Karamihan ng media outlets ay nakatutok sa female lead, si Snow Windsor, at ang male lead, si Troy Prescott. Isa sa kanila ay ang kumikinang na bituin mula sa Starlight Entertainment, at ang isa naman ay isang sikat na aktor na nanalo ng Oscar. Ang pagsasama ng isang gwapong lalaki at isang magandang babae ay natural na nakakuha ng atensyon ng lahat. "Snow, alam namin na ito na ang pangalawang pagkakataon mong makatambol si Troy sa screen, handa ka bang magbigay ng iyong puso sa isang lalaki tulad ni Troy sa totoong buhay?" "Haha, si Troy ay kaakit-akit, pero hindi mangyayari iyon. Wala na akong puwang sa puso ko para sa kanya." Nagsimulang magingay ang media nang marinig iyon. Isang taon na ang nakaraan nang ipahayag ni Snow Windsor na may boyfriend siya. Naghanap ang mga tao ng mga insider news at natuklasan na ang boyfriend niya ay anak ng CEO ng Sullivan Corporation, si Ewan Sullivan. Mayroon itong status at pera, at maganda pa ang itsura. Lahat ng tao ay inggit sa kanilang relasyon.
Bagamat nalungkot ang mga fans, hindi na kasintindi ng dati ang pagtutol ng mga fans sa kasal. Karamihan sa kanila ay umaasa na makakakita ng mabuting asawa ang kanilang idolo. Hindi lumubog ang kasikatan ni Snow matapos niyang ipahayag na may boyfriend siya. Sa halip, lalo pa niyang napanatili ang kasikatan gamit ang mga paksang tulad ng gwapong at mayamang boyfriend, at winner sa buhay. Si Troy, na nasa tabi niya, ay magaling mag-follow up. Agad niyang inilagay ang kamay sa dibdib at nagkunwaring nasaktan ang puso. Jungshi, anong kalupitan mo naman? Ibinigay ko na ang lahat sa iyo pati ang puso ko. Ang karakter ni Snow sa pelikula ay isang babaeng nagngangalang Jungshi, at si Troy naman ay gumanap bilang isang prinsipe. Natawa ang mga reporter at tinukso si Troy sa isang magaan na paraan. Bukod sa mga aktor ng mga pangunahing papel, ang aktres na gaganap sa supporting female lead ay siyang pinakakapansin-pansin. Ang karamihan ay nakatutok kay Gilbert Gozon, ang direktor. Director Gozon, nasaan ang aktres na gaganap bilang si Gong Sun Lee? Darating ba siya ngayong araw? Siyempre. Totoo bang tinanggihan niyo si Jia Quinn dahil hindi siya maganda nang mag-audition siya para sa papel na ito? Halatang gusto nilang mangagaw ng atensyon sa pamamagitan ng ganitong klaseng tanong. Ngunit matagal nang bihasa si Director Gozon. Mabilis niyang sinabi, may mataas kaming pamantayan pagdating sa hitsura para sa papel na Gong Sun Lee, ngunit ang itsura ay isa lamang sa mga pamantayan na ginagamit namin sa pagpapasya. Walang problema sa hitsura ni Jia Quinn, ngunit hindi siya tumugma sa hinahanap namin sa pakiramdam ng karakter. Narinig namin na rookie ang gaganap bilang Gong Sun Lee. Dahil sa pagiging demanding ng papel na ito, sa biglaang pagpili ng isang rookie, kaya ba niyang ganap na matugunan ang mga inaasahan? Ano bang nangyayari sa mga reporter ngayon? Hindi ba nila nakuha ang bonuses nila? Tinutokso nila ang supporting female lead sa mga tanong na ito. Para sa tanong na iyan, maghintay na lang kayo hanggang mailabas ang pelikula, at makikita ninyo. Ayaw pa ring magpatalo ng mga reporter at muling tinanong ng agresibo, Director Gozon, mas maganda ba ang aktres na gaganap bilang Gong Sun Lee kaysa kay Jia? Hindi ba nila narinig ang sapat na sagot? Oo, mas maganda siya kay Jia. Ano ngayon kung isang beauty na hindi matatawaran? Hintayin ninyo na lang at tingnan niyo si Luna Windsor kung may lakas pa kayong purihin si Jia Quinn. Tungkol dito, may kanya-kanyang kagandahan ang bawat isa, malalaman ninyo pagdating niya. Halos nagsisimula ng mag-init ang ulo ni Director Gozon sa paulit-ulit na tanong na ito. Ngunit sa oras na iyon, habang tinitingnan ng mga ulo ng mga reporter, nakita niya ang isang pamilyar na mukha na lumalapit sa simula ng red carpet. Napatigil siya ng 3 segundo bago nakapag-isip muli at ngumiti. Well, speaking of the devil, makikilala niya na siya. Tama nga siya, nang lumingon ng mga reporter sa direksyong itinuro niya, halos lahat sila ay natulala. Si Luna ay nakasuot ng magenta lace dress. Ang disenyo nito ay perpektong humapit sa kanyang bewang, habang ang kwelyo ay bahagyang naglantad ng kanyang mga collarbone. Ang kulay na ito ay mas mahirap dalhin kaysa sa purong pula, at ang lace ay isang mapanganib na material. Kahit gaano pa kaganda ang disenyo, karamihan sa mga tao ay nagmumukhang baduy o hindi bagay dito. Pero sa katawan ni Luna, parang ang damit mismo ang ginawa para sa kanya. Lalo nitong pinalutang ang kanyang kagandahan, ginagawang mas kaakit-akit at mas mainam siyang tingnan sa mata ng lahat. Nang una itong piliin ng stylist, nag-aalinlangan pa si Luna kung kaya ba niyang dalhin ito. Pero nang maisuot niya, napagtanto niyang mali siya. Talagang iba ang mata ng godly hand ng Golden Age Entertainment. Mas kilala pa siya nito kaysa sa kanyang sarili, kahit ngayon lang sila nagkita. Kahit pa unang beses ni Luna na lumakad sa red carpet bilang aktres. Marami na siyang ginampan ng karakter na may iba't ibang propesyon, kabilang na ang pagiging celebrity. Kaya naman, naging madali para sa kanya ang maglakad sa harap ng mga kamera. Ang bawat hakbang, ngiti, at galaw niya ay sakto sa anggulo ng mga lente. Lahat ng ekspresyon niya ay perpekto. Mas matagal pang natulala ang mga reporter kaysa kay Director Gozon. Nang tuluyan silang magising mula sa kanilang pagkabigla, hindi nila alam kung ano ang uunahin nilang isipin. Ito ba si Luna Windsor? Siya ang gaganap bilang Gong Sun Lee. Isang baguhang artista na wala pang kahit anong sikat na proyekto. Hindi ba siya, sobrang ganda? Wala silang ibang mahanap na tamang salita. Wala nang mas angkop na description. Siya ay talagang maganda. Doon nila naintindihan kung bakit kakaiba ang reaksyon ni Director Gozon kanina nang pilitin nila siyang sagutin kung sino ang mas maganda kina Luna Windsor at Jia Quinn. Isang katawa-tawang tanong. Dahil sa harap ng isang maladyosang kagandahan na tulad ni Luna, kahit ang isang sikat at magandang artista tulad ni Jia Quinn ay magmumukhang ordinaryo. At hindi lang ito tungkol sa hitsura niya. Ang kanyang presence mismo ang nagpapahiwatig ng pagiging kakaiba niya sa ibang mga baguhang artista. Ang kanyang kilos at posture ay elegante, may casual na kumpiyansa, ngunit may likas na karangyan. Lumakad si Luna patungo sa gitna ng red carpet at nag-post ng ilang beses para sa mga cameraman. Pagkatapos, humarap siya, kinuha ang panulat mula sa tray, at pinirmahan ang kanyang pangalan sa media wall. Ang simpleng paglingon niya iyon ay nagdulot ng isang alon ng pagkasabik at walang tigil na shutter clicks. Ang gown ay may backless design, isa sa mga dahilan kung bakit ito pinili ng stylist. Dahil ang likod ni Luna, ang kanyang balikat at malaeskulturang shoulder blades ay isa sa kanyang pinakakakit-akit na bahagi. Napakagandang tanawin para lang takpan. Karamihan sa mga babaeng artista ay nagpapakita ng cleavage para makakuha ng atensyon sa red carpet, pero si Luna ay pumili ng ibang ruta, at lumutang siya sa itaas ng lahat.
Matapos, mapuko, ang libo-libong shots ng kamera, oras na para sa interview. Pero kawawa ang mga reporter ngayong gabi. Dahil lahat ng mga tanong na inihanda nila tulad ng, sa hitsura mong yan, tingin mo ba kaya mong gumanap bilang isang mapanuksong karakter tulad ni Gong Sun Lee? Sino sa tingin mo ang mas maganda? Ikaw o si Jia Queen? Totoo bang napili kang artista sa hindi tamang proseso? Lahat ng iyon, biglang naging walang kwenta. Dahil kahit sino, hanggat hindi sila bulag ay makikita na walang daya ang naganap. Si Luna mismo ang patunay kung bakit siya ang perpektong Gong Sun Lee. Dahil dito, napilitan silang mag-improvise ng mga bagong tanong. Miss Windsor, ang gown mo ba ay isang custom-made piece mula kay Karl Lagerfeld? Natigilan si Luna. Ano raw? Huwag mo akong lokohin, custom gown ito mula kay Karl Lagerfeld. Sa madaling salita, basta na lang niyang sinuot ang isang damit na nagkakahalaga ng libu-libong dolyar. Evil King Ford, anong nasa isip mo? At mas lalo pang tumindi ang kanyang gulat nang may isa pang reporter na inisa-isa ang mga brand ng bawat suot niya, bago nagtanong. Miss Windsor, si Arthur ba ang stylist mo? Ano, pati yun nahulaan mo? Anong klaseng mata meron kayo? Hindi, siguro na malikmata lang ako. Sa kabutihang palad, bago pa man makasagot si Luna, umatras na rin sa tanong niya ang reporter. Malamang, naalala niyang taga Starlight Entertainment si Luna. Paano magiging stylist niya si Arthur, gayong siya ang personal stylist ni Sumimoto ng Golden Age? Kabanata 16. Napalalim ang buntong hininga ni Luna sa ginhawa. Ayaw niyang hamaba pa ang usapan tungkol dito kaya dali-dali siyang nagsalita para ibaling sa iba ang atensyon. Dahil ito ang opening ceremony ng Seven Land Under Heaven, mas mainam sigurong itanong ninyo ang tungkol sa pelikula. Miss Windsor, ito ba ang unang beses mong umarte sa isang pelikula? Tanong ng isang reporter mula sa karamihan. Hindi naman, sagot ni Luna ng tapat. Simula nang gumraduate ako sa university, nagsimula na akong umarte. Pero hindi ako madalas lumabas sa mga pelikula kaya malamang, hindi niyo ako namukan. Alam niyang madaling makahanap ng impormasyon ang media, kaya mas mabuting siya na mismo ang maging bukas tungkol sa kanyang nakaraan. Kung ganun, ano-ano na ang mga papel na ginampanan mo noon, Miss Windsor? Bagaman pangkaraniwan ang tanong, hindi maiwasan ni Luna na makaramdam ng kaunting pagkailang. Pero dahil tinanong na siya, kailangan niyang sumagot. Gumanap na ako bilang, nagsimula siyang maglista ng mga karakter na ginampanan niya mula nang bumalik siya sa bansa. Noong nasa ibang bansa siya para mag-aral, karamihan sa kanyang libreng oras ay ginugugol niya sa pag-arte sa mga pelikula. Nakaganap pa nga siya sa ilang sikat na drama at gumanap ng iba't ibang papel. Para sa ibang lahing actress, hindi madali ang magkaroon ng ganoong karanasan sa labas ng bansa, dahil hindi madalas mag-cast ng Asian actors ang mga pelikula sa ibang bansa. Pero hindi niya pwedeng banggitin ang mga proyekto niya sa ibang bansa dahil sa kanyang dating buhay pag-ibig. Bagaman wala namang mali sa mga relasyon niya noon at normal silang nag-date, masyadong sensitibo ang identity ng mga naging kasintahan niya. Ang kailangan niya ngayon ay isang pelikula na maipagmamalaki niyang siya mismo ang bida. Kapag ang atensyon ng media ay napunta sa kanyang dating buhay pag-ibig sa halip na sa kanyang talento, maaaring makalakam siya ng pansin at pag-usapan ng publiko sa loob ng isang gabi. Pero hindi ito makakabuti para sa kanyang pangmatagalang karera. Habang inaalala ni Luna ang mga papel na pwede niyang sabihin, ang mga reporter naman ay tuluyan ng napamaang sa kanyang sagot. Anong klaseng roles ang mga ito? Isang kerida, isang fox spirit, isang dumanite, isang probinsya ng dalagang dukha, isang tanga at mayamang seniorite, at pati na rin isang masamang matandang babae. Para sa isang babaeng kasing ganda niya, anong klaseng interes ito? Bakit ganitong klaseng papel ang madalas niyang piliin? Maya-maya, may isang reporter na hindi nakapagpigil, Miss Windsor, bakit palagi kang gumaganap bilang kontrabida? Hindi niya pwedeng ipaalam sa lahat ang ginagawa ni Jasmine, kaya kalmado niyang sinagot, sa totoo lang, hindi ko naman namalayan. Para sa akin, ang pag-arte ay isang mahalagang propesyon, at bawat papel ay may sariling buhay. Wala akong nakikitang maliit o malaking role. Lahat sila ay may saysay. Pagkatapos nito, patuloy pang nagtanong ang media. Kahit wala siyang manager na gumagabay sa kanya, mahinahon niyang nasagot ang lahat ng tanong nang walang kahirap-hirap. Habang pinapanood ito ni Direk Gilbert sa gilid, patuloy siyang tumango sa paghanga. Magaling ang babaeng ito. Ang kalidad ng talento at IQ niya ay pambihira, pero isang taon na siyang nasa industriya at hindi pa rin sumisikat. Ano sa tingin mo, Old Wang? Matalinhagang sumagot ang producer na si Takeshi Wang, kung hindi lang bulag ang mga nasa itaas ng Starlight Entertainment, kung ganun. Sabay nagbigay siya ng isang tingin na nagsasabing, alam mo na kung bakit. May isang tao sa Starlight na sadyang pinipigilan si Luna. Nanghihinayang si Direk Gilbert, sayang ang ganitong talento. Ngumiti si Takeshi, pero alam mo namang ang ginto, hindi kailanman mananatiling nakabaon. At kung sakali mang hindi siya makita ng iba, hindi ba't nandito ka? Samantala, halos bumaon na sa palad ni Snow ang kanyang mga kuko. Ang kanyang mukha ay nang itim sa galit at parang anumang sandali ay mawawalan siya ng kontrol sa kanyang sarili. Sinadya niyang ipaalam kay Luna ang tungkol sa opening ceremony sa huling minuto para gawing katawa-tawa ito sa harap ng lahat. Pero sa halip, mas lalo lang niyang pinalutang ang kagandahan nito sa mata ng publiko. Putang ina. Ang kasuotan pa lang ni Luna ay halagang libo-libo na. Saan siya kumuha ng ganoon kalaking pera? Pwedeng magrento ng designer clothes at accessories, pero sino ang gumawa ng kanyang styling?
Masyado niyang minaliit ang babaeng ito. Snow, si Luna ay iyong junior. May gusto ka bang sabihin tungkol sa pagganap niya bilang Dongson Lee? Sa sandaling iyon, isang reporter na tila gustong ipitin si Luna ang nagtanong kay Snow. Mabilis na naibalik ni Snow ang kanyang mahinahon at eleganteng ekspresyon at taos-pusong sinabi, may kakayahan si Luna para gampanan ito, at naniniwala akong hindi niya bibiguin ang lahat. Sa tuwing may tanong tungkol kay Luna, palaging bukas palad sa papuri si Snow. Para sa mga hindi nakakaalam, pakalay nilang sinusuportahan niya ang kanyang junior, ngunit alam ni Luna ang tunay na pakay ni Snow. Hindi ito suporta kundi isang paraan para itaas siya ng husto, para mas malakas ang pagbagsak niya. Pupurihin siya hanggang langit upang itaas ang inaasahan ng lahat bago pa man magsimula ang shooting. Sa ganoong paraan, kahit kaunting pagkakamali lang niya ay magiging malaking kabiguan. Sayang lang, hindi niya hahayaang magtagumpay ang plano ni Snow. 5 taon niyang pinaghanda ang mabuti ito, at tiwala siyang kaya niyang tuparin ang mga inaasahan ng lahat. Gusto mong mapahiya ako, tingnan natin. Nang matapos na ang media interview segment, handa na sanang magpahinga sandali si Luna nang pigilan siya ni Jasmine. Luna, saan galing ang mga isinuot mo? Huwag mong isipin na sasagutin ng kumpanya ang gastos ng outfit mo. Bilang isang supporting female lead, hindi mo ba alam ang patakaran? Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na agawin ang spotlight? Panimulang sermon ni Jasmine. Mabagal na inikat ni Luna ang kanyang natural na kulot na buhok at tamad na sumagot, hindi ko naman sinasadya, pero sinong mag-aakala na sisiguraduhin mong mahuli ako sa seremonya, Jas? Ikaw, alam ni Jasmine na may mga taong nakikinig sa paligid kaya pinigil niya ang kanyang galit. Siguraduhin mong maayos ang asal mo sa hapunan mamaya. Huwag kang magsasalita ng ikahihiya ng kumpanya. Hindi magaling si Snow sa alak, kaya tatanggapin mo ang lahat ng toast para sa kanya. Naiintindihan mo ba? Hindi napigilan ni Luna ang mapangiti at tumawa, gusto mong ako ang tumanggap ng lahat ng toast para sa kanya. Miss Dean, nananaginip ka pa rin ba? Maswerte na kung hindi ko siya buhusan ng alak. Alam niyang kasabwat ni Jasmine si Snow, kaya walang silbi ang pagpapakababoy sa kanya. Sa halip, kung ipapakita niyang hindi siya matitinag, hindi rin naman siya kayang lampasan ni Jasmine. Pigil ang galit ni Jasmine, Luna, abat lumalaban ka na ngayon, ha? Supporting role lang ang nakuha mo pero parang nalimutan mo na kung sino ka. Wala nang pasensya si Luna kaya't diretsong tumalikod at umalis. Pinanood ni Jasmine ang papalayong likuran ni Luna. At kahit likuran lang, sapat na para maakit ang sinuman. Misteryosong nakaramdam ng kaba sa kanyang puso. May kutob siyang hindi na niya kayang pigilan si Luna. Ang babaeng ito ay isinilang para umarte. Kapag siya ay sumikat, hindi na makakatayo sa tabi niya si Snow. Pero wala nang atrasan. Ang tanging magagawa niya ay hadlangan si Luna hanggat kaya niya, upang hindi na ito muling makabangon. Matapos ang opening ceremony, ginanap ang isang banquet dinner. Nagtipon-tipon ang buong production crew at iba pang may kinalaman sa pelikula upang magsaya, uminom, at makilala ang isa't isa. Masaya at magaan ang atmosfera. Pagdating ni Luna, agad siyang tinawag ng screenwriter na si RC Lopez at pinaupo sa tabi niya. Kitang-kita sa kilos nito kung gaano siya kasaya sa pagganap ni Luna. Ang ganda naman ng pagkakataon na ito. Hindi ba't nakakatawa na ang dalawang pinakamagagandang babae sa cast ay parehong mula sa iisang kumpanya at pareho pang may apelyidong Windsor. Bulalas ng assistant director na si John Ruiz. Napangisi si Luna sa loob-loob niya. Hehe, anong coincidence nga naman. Pareho nga silang nasa iisang kumpanya, at iisang manager pa ang humahawak sa kanila. Pero malayo ang agwat ng kanilang kapalaran. Ang isa ay bituin na ng Starlight, habang ang isa ay nalibing pa rin sa pinakamababang bahagi ng entertainment industry. Habang nag-uusap sila, biglang tumayo ang mga producer at director upang batiin ang isang bagong dating sa banquet. Siya ang pinakamalaking sponsor ng pelikula, ang chairman ng Board of Directors ng Windsor Corporation, si Maximo Windsor. Kabanata 17. Hindi namin inakala na magkakaroon ng oras si Chairman Windsor para dumalo sa aming opening ceremony. Isang malaking karangalan ito, magiliw na binati siya ni Director Gozon sa magalang na paraan. Halika, dito ka umupo, Chairman. Agad na ibinigay ni Producer Wang ang kanyang upuan upang makaupo si Chairman Windsor sa tabi ni Snow. Punong-puno ng pagmamahal na tinignan ni Maximo si Snow. Director Gozon, napakagalang ninyo. Nasa inyong pangangalaga ang anak ko. The apple doesn't fall too far from the tree. Chairman Windsor, napakahusay ng anak ninyo. Hindi na niya kailangan ng gabay ko. Palaging abala ang batang ito. Kahit ako na ama niya, kailangan ko pang pumunta rito para lang siya makita. Ani Maximo na kunwaring nagagalit. Ngunit kahit seryoso ang kanyang mukha, kapansin-pansin ang pagmamahal sa kanyang mga mata. Hahaha, dapat nga matuwa ka na masipag magtrabaho si Snow. Pero Snow, mali ka rin. Kahit gaano kakabala, dapat bumalik ka pa rin sa bahay. Kunwaring nagalit si Director Gozon. Alam ko, Director, hindi ko na uulitin. Dad, huwag ka nang magalit, uuwi ako bukas para sabay tayong maghapunan. Mayanhing yamakap si Snow sa braso ng kanyang ama at nagpakyot, animoy isang masunuring anak. Tingnan mo to, kailangan pang pagsabihan ng Director ang anak ko bago siya pumayag na umuwi para kumain. Dad, ang daming tao dito, bigyan mo naman ako ng konting dignidad. Oo na, sikat ka na ngayon. Hindi na kita pwedeng pagalitan. Akala ni Luna ay sanay na ang puso niya, na hindi na siya tatablan, namanhid na siya.
Pero hindi niya inaasahan na makakakita siya ng ganitong klaseng pagpapakita ng pagmamahal sa pagitan ng mag-ama. Para siyang sinasakal ng emosyon at gusto niyang tumakbo palabas. Bagamat hindi niya mapigilan ang sakit sa kanyang puso, kaya niyang magpanggap na walang nararamdaman. Nagpatuloy siyang makipag-usap sa screenwriter tungkol sa script, kunway walang nakikita sa kabila. Kaya niyang baliwalain, pero hindi ibig sabihin na hindi ito napapansin ng iba. Ang titig ni Maximo sa kanya ay parang kutsilyong humihiwa sa kanyang katawan na parang nakakahiya at nakakadiri para sa kanya ang presensya ni Luna sa isang pampublikong event. Sa huli, nagdahilan si Luna na kailangan niyang magbanyo at lumabas para huminga ng sariwang hangin sa malapit na bintana sa hallway. Mula sa kanyang bag, kinuha niya ang isang kahan ng sigarilyo at lighter. Hawak niya ito ng matagal bago niya ito ibinalik sa kanyang bag. Pinipilit niyang tumigil sa paninigarilyo. Ngayon ang unang beses na gusto niyang sumuko. Umihip ang malamig na hangin sa kanyang mukha, bahagyang pinapawi ang bigat sa kanyang dibdib. Sa mga sandaling iyon, may narinig siyang mga yabag na papalapit mula sa kanyang likuran. Naninigas ang kanyang likod, pero humarap pa rin siya. Ang ekspresyon niya ay parang maskara. Walang ipinapakitang emosyon. Hinahanap mo ba ako, Chairman Windsor? Mabigat ang titig sa kanya ni Maximo, halatang hindi nagugustuhan ang kapansin-pansin niyang kasuotan. Ibinaling ni Luna ang kanyang tingin pababa at bahagyang ngumiti. Hey, Chairman Windsor, kanina ka pa nakatitig sa akin ng ganyan sa loob. Hindi ka ba natatakot na may ibang mag-isip na may gusto ka sa akin? Sa paningin ng iba, isa siyang sponsor, at siya naman ay isang magandang artista. Isang sitwasyon na madaling gawing chismis. Walang hiya kang babae. Anong klaseng pananalita yan? Galit na sigaw ni Maximo. Tumaas ang kilay ni Luna. Siyempre, nagsasalita ako bilang isang tao. O baka naman hindi ka tao, Chairman Windsor. Ikaw, biglang tinaas ni Maximo ang kanyang kamay. Pero bago pa nito maabot si Luna, mabilis itong napigilan ng isang manipis ngunit matigas na pulso. Hindi niya kailanman hahayaang saktan siya muli ni Maximo Windsor. Wala siyang karapatang gawin iyon. Gigil na gigil si Maximo. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay at mariing sinabi, gusto kong mag-resign ka sa pelikulang ito ngayon din. Huwag mo akong ipahiya sa harap ng ibang tao. Nanlamig ang ekspresyon ni Luna. Nakuha ko ang papel na ito ng patas. Paano nito maipapahiya ang pangalan mo? Hindi mo lang ba ginagaya ang ginagawa ni Snow? Tingnan mo ang sarili mo. Hindi mo siya kayang pantayan. Sabik na sabik kang pumasok sa industriya ng entertainment. Ano, naghihintay ka na lang ba na may maghukay ng maduming nakaraan mo at sirain ang pangalan ng pamilya Windsor? Matinding pagkasuklam ang nakasulat sa mukha ni Maximo habang tinitignan siya. Hanggang ngayon, may mga taong patuloy pa rin ginagawang biro ang mga kahihiyang nangyari noon. Ang anak ni Maximo Windsor ay uminom ng lemon water na para sana sa paghuhugas ng kamay, at nagsuot pa ng peking designer dress sa isang engranding banquet. Kung may makalkal pang mas malala tungkol sa nakaraan, paano pa siya makakaharap sa mga kasamahan niya sa high society? Namutla ang mukha ni Luna sa narinig mula kay Maximo. Ang gabing iyon, ang estrangherong iyon, ang patay na sanggol. Ito ang kanyang Achilles, heel. Itinago ng pamilya Windsor ang buong pangyayari dahil sa takot sa kahihiyan, at si Snow ay nanatiling tahimik upang hindi rin mailantad ang katotohanan. Pero simula pa lang, ito na ang kanyang pinakamalaking bangungot. Bibigyan kita ng pagkakataong lumabas sa eksena ng maayos. Pero kung ayaw mo, huwag mo akong sisihin kung hindi ko na isasaalang-alang ang ating relasyon bilang mag-ama. Ha, nakakagulat na may tinatawag pa tayong relasyon bilang mag-ama sa pagitan natin. Dad, Luna, anong nangyayari? Gulat na boses ni Snow ang narinig mula sa likuran nila. Pagkakita kay Snow, agad nagbago ang ekspresyon ni Maximo. Mula sa malamig at matigas, naging puno ng pagmamahal. Wala ito, hindi mo na kailangang alalahanin. Pagbalik mo, ipahanap mo na sa kumpanya ang mas angkop na artista para sa supporting female lead. Ibig sabihin, papalitan si Luna. Sa loob-loob ni Snow, gusto niyang magdiwang. Pero sa panlabas, nagkunwari siyang nag-aalala. Dad, bakit? Si Luna na ang napili para sa papel na yan. Maswerte na nga siyang nabibigyan ng minor roles. Anong kakayahan niya para gumanap sa isang mahalagang papel? Nag-invest ako ng $30 million sa pelikulang ito, hindi ito laruan na basta na lang niya paglaloren. Pero Dad, pinaghirapan ni Luna ang papel na ito. Snow, hindi mo kailangang ipagtanggol siya. Ano bang sinabi ko sa'yo noon? Sinabi ko na huwag mo siyang tulungan, pero hindi ka nakinig. Pinuri mo pa siya sa harap ng media. Karapat-dapat ba siya? Pero, si Luna ay. Tama na, huwag mo nang banggitin ang bagay na yan ulit. Sinabi ko na sa'yo, ikaw lang ang anak ko. Dad, huwag ka nang magalit. Hindi ko na uulitin, okay. May kailangan pa akong asikasuhin. Aalis na ako. Kung may oras ka, subukan mong kumbansihin siya na huwag nang maging matigas ang ulo. Isang matalim na tingin ang iniwan ni Maximo kay Luna bago siya tumalikod at lumabas na may malamig na ekspresyon. Pagkaalis ni Maximo, unti-unting nawala ang kunwari maamong ekspresyon sa mukha ni Snow. Sa inosenteng tono, sinabi niya, Luna, hindi ako ang dahilan kung bakit ka nahihirapan ngayon. Gusto talaga kitang bigyan ng pagkakataon, kaso. Hindi napigilan ni Luna ang mapang-uyam na tawa. Isang maikling tunog na puno ng kawalan ng pag-asa. Sino ang mag-aakalang ang taong sisira sa lahat ng kanyang pinaghirapan at magtutulak sa kanya pabalik sa kadiliman ay ang sarili niyang ama. Ilang buwan niyang pinaghandaan ang papel na ito. Lahat ng lakas at determinasyon niya ay inilaan dito. Ngunit nauwi lang sa wala ang lahat ng kanyang pagsisikap. Kabanata 18.
Nang natapos ang banquet, 11:00 na ng gabi. Mukhang totoo ang kasabihang mas madaling malasing ang isang taong masama ang loob. Pakiramdam ni Luna, hindi naman siya uminom ng marami ngayong gabi, pero nang tumayo siya, bigla siyang natigilan. Para bang lumulutang ang kanyang ulo at kumikirot ang kanyang sentido. At sa hindi niya inaasahan, may isang tao siyang nakita, isang taong lalo pang nagpabigat sa kanyang pakiramdam. Si Yuan. Mula sa iba pang bisita, lalo na sa mga babae, nagsimula nang marinig ang mga excited na bulungan. Si Young Master Sullivan. Ang gwapo niya, mas gwapo pa siya kaysa sa mga sabi-sabi. Siguradong nandito siya para sunduin si Snow. Nakakainggit talaga siya, maganda ang takbo ng career niya, maganda ang pamilya niya, at gwapo pa ang boyfriend niya. Para siyang pinanganak na panalo na sa buhay. Ang mga tulad niya, panalo na simula pa lang. Ni hindi na natin pwedeng kainggitan. Napakapit si Luna sa dingding, tila wala sa sarili habang pinapanood ang paglapit ng lalaki kay Snow. Hakbang-hakbang. Maganda ang naging takbo ng negosyo ng pamilya Sullivan nitong mga nakaraang taon, kaya kasabay nitong tumaas din ang estado ni Yuan sa lipunan. Hindi na niya makita ang dating Yuan na kilala niya noon. Ang dating sakitin at payat na binatang ipinadala sa probinsya para doon magpagaling mula sa sakit sa baga. Ang Yuan na may mainit na tinig habang binabasahan siya ng kwento. Matagal na siyang namatay, kasabay ng paglipas ng panahon. Honey, bakit andito ka? Hindi ba't sinabi ko, hindi mo na ko kailangan pang sunduin? Masayang nilapitan ni Snow ang lalaki. Hindi ko mapigil ang mag-alala dahil nagsimulang umulan, sagot ni Yuan, inalis ang kanyang jacket at ipinatong ito kay Snow. Tumingin siya sa kanya ng hindi masaya, bakit ang nipis ng suot mo, at maiksi pa. Nagpakita ng matamis na ekspresyon si Snow, ikaw talaga, matanda na ako. Bakit mo pa rin ako tapretuhan na parang bata? Samando si Luna sa malamig na pader, matamlay ang mga hakbang. Pakiramdam niya, malas na malas siya ngayong araw. Buong gabi, niyabangan na siya ni Snow sa pagpapakita ng pagmamahal ng magulang, at ngayon, isang eksena ng pagmamahalan na naman. Kumpleto ang ipinagyayabang ni Snow. Lahat ng bagay na kinuha sa kanya. Hindi pa kontento sa pagpapakita ng eksena, niyakap pa ni Snow ang braso ni Yuan at sinadyang lumapit kay Luna. Luna, mukhang medyo lasing ka na. Bakit hindi ka sumama sa amin? Hahayaan ko na lang na ihatid ka ng boyfriend ko pauwi. Binigyang diin ni Snow ang salitang, boyfriend. Doon, napansin din ni Yuan si Luna. Tumigas ang mga mata niya at parang napako sa kanyang itsura. Si Luna, matagal na. Habang nasa ibang bansa siya, hindi niya man lang naranasan makita siya. Kahit nang bumalik siya, paminsan-minsan lang niya itong nasalayan mula sa malayo, tuwing pupunta siya para sunduin si Snow sa kumpanya. Hindi niya inaasahan na makikita siya ng malapitan. Ang pagbabago ni Luna ay halos hindi niya makilala. Ang batang laging may tirentas at may palamuti sa damit noon ay naging isang babaeng kayang magpaiyak ng puso ng kahit sino mang lalaki na hindi nila namamalayan. Habang nakatingin si Yuan kay Luna, hindi makapaniwala sa nakita, mabilis na inagaw ni Snow ang atensyon niya, kinurot ang braso at tinanong, Honey, anong masasabi mo? Napansin ni Yuan ang kanyang sarili at dali-dali itong tumango. Oo, sabay na tayo. Luna, ayos ka lang ba? Nagpakita ng malambing na ekspresyon si Snow. Pinisil ni Luna ang noo gamit ang likod ng kamay. Ang isip niya ay naging malabo dulot ng alak. Ang kanyang puso ay mabilis ang tibok at parang dumadaloy na ang dugo pabalik. Para bang may hayop na umaatungal sa loob ng katawan niya. Na gustong sumabog at wasakin ang dalawang mukha ng pagpapanggap na nakatayo sa harap niya. Huwag na, sinubukang maglakad palayo ni Luna, patungong banyo, bago tuluyang mawalan ng kontrol. Habang pinapanood ni Snow ang nagmamadaling paglayo ni Luna, muling sumili ang matamis ng ngiti sa kanyang labi. Ngunit nang tumingin siya kay Yuan, biglang nagbago ang ekspresyon at naging malungkot. Honey, parang hindi na yata ako mapapatawad ni Luna. Gagawin ko ang lahat para ayusin ito. Sinusubukan kong tulungan siya sa kumpanya, pero ganito pa rin siya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Huwag mong alalahanin yan. Ganyan ang personalidad ni Luna, mapapatawad ka rin niya balang araw, mahinahon na sinabi ni Yuan. Sa baba ng hotel, ang mga babaeng crew ay abala sa pag-uusap tungkol sa sports car na sinakyan ni Yuan. Kakasearch ko lang online, at nalaman ko na ang Maserati na yan ay aabot ng $100,000. Ang yaman talaga niya. Gusto ko ring makahanap ng gwapong mayaman na boyfriend, ilang taon kaya bago ko makahanap ng ganun. Ang pinaka-importante, ang gwapo pa. Maraming stars na kinasal sa mayamang lalaki, pero puro mga matandang malaki ang tiyan. Nakakakasuka lang tignan. Habang abala sila sa chismis, nakita nilang naglalakad sina Yuan at Snow patungo sa kanilang direksyon mula sa hotel. Ang larawan ng gwapong lalaki at magandang babae na magkasama ay talagang isang nakakakilig na tanawin. Lahat sila ay nagnanais na sana ay sila rin ang nasa posisyon ni Snow, habang pumasok ito sa sports car, suot ang jacket ni Yuan. Naghintay pa sila hanggang sa nawala na ang kotse bago muling bumuga ng hininga. Hindi nagtagal, narinig nila ang tunog ng makina mula sa malayo. Isang silvery white sports car ang dumaan at huminto sa harap ng hotel. Ang pinakaimportante, ang sasakyang ito ay napakaganda. Ang mababang chassis, makinis na katawan, at angkol na scissor doors ay nagbigay ng pakiramdam ng isang obra maestra. At higit sa lahat, ang presyo. Anong klaseng kotse yan? Bugatti Veyron Super Sport, ang pinakamahal na supercar sa buong mundo. Tinatayang aabot ng mahigit $1.9 million.
Diyos ko, sino kayang Diyos ng yaman ang dumating? Kabanata 11. Sa loob ng kotse, nakatitig si Little Treasure sa kanyang cellphone, naghihintay ng sagot. Ang ekspresyon niya ay puno ng pagdurusa at pagkainis. Kinalas ni Lucas ang kanyang seatbelt. Titingnan ko lang siya, hintayin mo ako dito. Hinawakan ni Little Treasure ang lelayan ng damit ng kanyang ama, ipinapahiwatig na gusto niyang sumama. Tinitigan siya ni Lucas, kung lasing siya, isa lang ang kaya kong buhatin. Umienjoy si Little Treasure at sinapo ang kanyang pisngi, halatang hindi nasiyahan sa sagot. Hindi naman niya kailangan ng buhat. Nagdilim ang ekspresyon ni Lucas. Sa kasamaang palad, ang tiwala ko sa iyo ay nasa pinakamababang antas mula noong huling insidente. Hindi ako kumbinsido na kaya mong alagaan ang sarili mo. Kung mawawala ka ulit, kahit ako, hindi ko kayang akuan ang magiging resulta. Naiintindihan mo. Yumuko si Little Treasure, malungkot ang ekspresyon. Napagtanto ni Lucas na masyado siyang naging seryoso, kaya't ginulo niya ang buhok ng anak. Babalik ako agad. Ben, dalhin mo ang kotse sa underground garage. Opo, young master. Sa gitna ng mga nagagalak na titig ng mga taong nagtipon sa harap ng hotel, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kotse, at isang lalaki ang bumaba. Suot niya ang isang kulay abong western suit, mahaba at matikas ang kanyang tindig, at naglalabas ng isang malakas na presensya. Si Lucas Ford. Kanina pa ako nagtataka kung aling Diyos ng kayamanan ang dumating. Hindi ko inakala na mismong Diyos ng kayamanan. Tama ang hula ko, sino pa ba ang makakabili ng ganitong kotse maliban sa kanya? Ang pamilya Sullivan, ni hindi nila kayang lumaban kay young Master Ford. Diyos ko, hawakan mo ako, mahihimatay ako. Isang beses ko lang siyang nakita sa magazine, hindi ko akalaing makikita ko siya sa personal. Gusto ko siyang hingan ng autograph at ipapirma sa underwear ko. Yung mga gwapo at sikat na artista, wala silang laban kay young Master Ford. Kung pumasok siya sa entertainment industry, paano pa sila mabubuhay? Ang taas naman ng pangarap mo. Ang swerte na nating makita siya ng ganito kalapit. Gusto mo pa siyang pumasok sa showbiz para lang makita mo siya araw-araw. Patuloy sa masigasig na tsismisan ng mga tao kahit pumasok na sa loob ng hotel ang pinag-uusapan nila. Si Big Boss Ford, palaging may kasamang entourage tuwing lumalabas. Bakit mag-isa siyang pumunta sa hotel ng ganito kalate? Sino bang nakakaalam? Pero imposibleng babae ang pakay niya. Sayang naman, bakit kaya hindi siya lumalapit sa mga babae? Ang gwapo at perpekto niya. Baka naman gusto niya ng lalaki. Ano ka ba, kung lalaki ang gusto niya, saan galing ang anak niya? Pakiramdam ko, si young Master Ford ay isang lalaking tapat magmahal. Malalim ang nararamdaman niya para sa ina ng kanyang anak kaya't itinago niya ito ng maraming taon. Pagdating sa itaas, napansin ni Lucas na nakaalis na ang buong cast at crew. Ang mga taong nasa labas ng hotel marahil ang huling grupo. Ngunit, wala si Luna. Sinubukan niyang tawagan ang cellphone nito habang nililibot ang mga pasilyo, ngunit walang sumasagot. Habang dumaraan siya sa may restroom, bigla siyang napatigil. May naririnig siyang cellphone na nagriring. Tumayo siya sandali at nakinig. Galing ito sa loob ng pambabaeng restroom. Pinutol niya ang tawag, at agad ding tumigil ang tunog. Nakahinga siya ng maluwag nang sa wakas ay natagpuan na niya ito. Pero agad ding lumalim ang kunot sa kanyang noo. Hindi siya maaaring pumasok sa loob para hanapin ito. At kung hindi man lang ito nag-react sa malakas na tunog ng cellphone, malamang na sobrang lasing na ito. Luna. Sinubukan niyang tawagin ito, ngunit tulad ng inaasahan, walang sagot. Tumayo siya sa harap ng lababo sa pagitan ng male at female restrooms, at marahang pinisil ang sentido gamit ang mahahaba niyang daliri. Para bang nagpapasya siya sa isang negosyong nagkakahalaga ng 10 bilyong dolyar. Sa kabutihang palad, sinuwerte si CEO Ford. Dahil gabi na, wala nang ibang tao sa pambabaeng restroom. Doon niya nakita si Luna, nakaupo sa sahig at nakasandal sa pinto, lasing na lasing. Nakakalat sa kung saan-saan ang kanyang mga sapatos, at ang laman ng kanyang bag ay nagkalat rin sa sahig. Magulo ang kanyang buhok, tinatakpan ang kanyang mukha. Wala na siyang bahid ng ningning. Malayong malayo sa babaeng iniwan niya kanina, na puno ng sigla at karisma. Mabilis na lumitaw ang isang bahid ng habag sa mga mata ni Lucas. Lumapit siya at pinulot ang kanyang bag, isa-isang isinauli ang mga nagkalat na gamit, saka kinuha ang kanyang sapatos. Matapos iyon, inabot niya ang kanyang kamay sa bewang at tuhod ni Luna, handang buhatin ito. Ngunit biglang kumapit si Luna sa pinto ng mahigpit, at kahit lasing, tumitig siya sa kanya ng may matinding pag-iingat. Sino ka? Lucas Ford. Lucas Ford. Tumitig si Luna sa kanya, tila hindi sigurado, bago biglang sumabog sa galit. Sinungaling ka. Ano ako? Tanga. Pambabaeng restroom to. Lasing ba talaga ang babaeng ito? Mukhang malinaw pa rin ang pag-iisip niya. Hindi ako nagsisinungaling. Sinungaling. Ayokong sumama sa'yo. Para siyang maliit na porcupine na nagulat, agad na nakataas ang depensa. Dahil ayaw niyang sumama, napabuntong hininga si Lucas at pansamantalang ibinaba ang mga gamit niya upang kumbensihin siya. Ano ang kailangan kong gawin para maniwala ka? Ipakita mo sa akin ang ID mo. Para siyang pulis na naghuhuli ng lasing na driver. Bahagyang nanginig ang sulok ng labi ni Lucas, pero kinuha pa rin niya ang kanyang pitaka at kinuha ang ID, saka iniabot ito sa kanya. Mahigpit na hinawakan ni Luna ang manipis na card, halos idikit ang mukha rito habang isa-isang binasa ang nakasulat. Lucas Ford. Ikaw nga si Lucas Ford. Tumango si Lucas, tila nasiyahan. Pwede na ba tayong umalis? Hindi. Ayoko sumama sa'yo.
Ikaw ang Great Demon King. Hindi ako sasama. Hindi. Lalong naging mas magulo si Luna. Great Demon King. Dumilim ang mukha ni Lucas. Ganito ba siya sa paningin niya? Akala niya, naging mabait naman siya rito. Nasa bangayan pa sila nang biglang may narinig silang mga yabag sa labas. Luna, nandyan ka ba sa loob? Agad na nanigas ang likod ni Lucas. Kung may makakakita sa kanya sa loob ng pambabaeng restroom, hindi na niya mababawi ang kahihiyan. Lalong lumapit ang mga yabag, at nang malapit nang lumitaw ang may-ari ng boses, napamura ng mahina si Lucas. Agad niyang pinulot ang mga gamit ni Luna at mabilis siyang hinatak papasok sa isang cubicle. Si RC Lopez, ang scriptwriter, ang dumating upang hanapin si Luna. Baguhan pa lang si Luna at hindi masyadong malapit sa ibang miyembro ng crew. Si RC lang ang napansin na hindi pa siya bumabalik mula sa restroom kaya't sinundan siya. Sa loob ng cubicle, natulala si Luna nang bigla siyang hilahin at nagsimulang pumiglas sa yakap ng lalaki. Ang ingay niya ay agad nakatawag ng pansin kay RC sa labas. Luna, ikaw ba yan? Nang marinig ang papalapit na tinig, lalo pang dumilim ang mukha ni Lucas. At sa mismong sandaling iyon, kinagat ni Luna ang kamay niyang nakatikip sa kanyang bibig. Napakagatlabi siya sa sakit. Halos gumuho na ang ekspresyon ni Lucas. Kailan pa siya napunta sa ganitong kahabag-habag na sitwasyon? Muling napabuntong hininga siya bago nagsalita, ngayon ay bahagyang paus ang boses dahil sa pagpipigil ng emosyon. Kalma ka lang, ibinibigay ko na sayo. Dahil sa lalaking boses na nagmula sa loob ng cubicle, biglang natigilan si RC. Ilang segundo siyang natulala bago napagtanto ang sitwasyon. Agad siyang namula, sabay talikod at mabilis na tumakbo paalis. Hindi niya akalaing makakasaksi siya ng ganito sa restroom. Hotel naman ito, hindi ba sila pwedeng kumuha ng kwarto? Talagang hindi niya maintindihan ang mga kakaibang hilig ng ibang tao. Ngayon, kung wala siya sa restroom, saan na kaya nagpunta si Luna? Ang isang bagay na hindi sumagi sa isip ni RC ay ang posibilidad na ang babaeng hinahanap niya na si Luna mismo ay ang nasa loob ng cubicle na iyon, kasama ng lalaki. Nang tuluyan ng lumayo ang mga yabag sa labas, saka lang muling nakahinga ng maluwag si Lucas. Umupo siya sa takip ng inidoro, kinalas ang kanyang kurbata, at ipinatong si Luna sa kanyang hita. Kasabay nito, malamig siyang bamulong, stop causing trouble. Kung hindi, wala siyang problema na gawin ito ng totoo. Dahil sa sobrang seryoso ng boses ng lalaki, napatigil si Luna at biglang napahikip. Tiningnan niya ito na parang isang batang inaapi. Napailing si Lucas, sandali lang niya itong tinakot, pero ngayon, kailangan na naman niya itong aluan. Marahan niyang hinaplos ang likod nito habang malambing na nagsabi, pasensya na, hindi ko dapat nilakasan ang boses ko. Ngunit imbes na kumalma, lalong nang inig ang balikat ni Luna, at bigla siyang umiyak ng tahimik. Walang humpay ang pagpatak ng kanyang mga luha. Saglit na napatigil si Lucas. Bakit parang mas mahirap pa siyang pakalmayan kaysa kay Little Treasure? Kabanata 20. Motherfucker, sino ba sa tingin nila sila, ha? Isa-isa silang lahat, biglang itinataas ni Luna ang kanyang kamao, galit na galit. Mabuti na lang at mabilis ang reaksyon ni Lucas, kung hindi, tiyak na na-dislocate na ang kanyang panga sa suntok na iyon. Hindi dapat nagmumura ang mga babae, napakunot noo si Lucas. Bagaman, aaminin niya, ang cute niyang tignan habang nagmumura. Kahit lasing na lasing si Luna, ramdam pa rin ng kanyang subconscious na ang taong yumayakap sa kanya ngayon ay mainit at walang masamang intensyon. Unti-unti siyang kumalma, humilig sa dibdib nito, at lasing na bumubulong habang nakaupo sa kanyang kandanggen, kung hindi lang dahil hindi ko type. Kung hindi lang talaga, alam mo ba, sa ganitong mukha ko, kayang-kaya kong makahanap ng mas malaking benefactor. Sino ka para pigilan ako? Hahanap ako ngayon din, ngayon na. Bahagyang itinaas ni Lucas ang kilay. Hinawakan niya ang malambot na kamay ng babae gamit ang kanyang magaspang na palad at dahan-daang inilagay iyon sa kanyang hita. Ang pinakamalaking benefactor sa kabisera, nandito na mismo. Saan ka pa hahanap ng mas malaki? Hinaplos-haplos ni Luna ang matipunong hita niya, bago biglang napasimangot at nagreklamo, hindi naman malaki. Maliit pa nga, napatulala at walang masabi si Lucas. Hindi siya sapat. Walang lalaking tatanggap ng ganitong hatol. At ang mas malala, gumapang ang kamay ni Luna sa hindi dapat galawin, at hindi lang iyon, pinisilpan niya ito. Oh, ano to, may sagabal, hindi makapan ang kamay ko, puno ng pagkainis ang kanyang tono. Biglang dumilim ang ekspresyon ni Lucas. Kung hahayaan niya pa itong magpatuloy, baka may magawa siyang pagsisisihan niya. Dahil wala ng tao sa labas, mabilis niyang binuksan ang pinto, binuhat si Luna, at lumabas. Sa underground parking lot, nagmamadaling lumapit si Lucian upang buksan ang pinto para sa kanila. Nandito ka pala, napakunot noo si Lucas. Pinuntahan kita sa bahay, pero wala kayo ni Little Treasure, kaya hinanap na lang kita. Bro, nasaan ang loyalty natin? Kailan ka pa bumili ng kotse na to? Mas maganda pa to kaysa sa binigay mo sa akin, tapos hindi ko man lang alam. Reklamo ni Lucian, punong-puno ng sama ng loob. Hindi siya pinansin ni Lucas. Diretso niyang ipinasok si Luna sa backseat. Umupo si Lucian sa passenger seat at mabilis na lumingon sa kanila, kumikinang ang mga mata habang tinitingnan ang magulong ayos ng damit ng kanyang kapatid at ni Luna. May naamoy siyang chismis. Saan mo ba siya pinulot? Ang tagal mo. Tignan mo si Little Treasure, parang naging estatwa na kakahintay. Nang makita si Luna, tumigil si Little Treasure sa pagsandal sa bintana at mabilis na lumapit sa kanya.
Noong una, nag-aalala si Lucas na baka maging magulo ang reaksyon ni Luna kapag nakita si Little Treasure sa kalagayan niyang lasing. Pero laking gulat niya nang hinatak lang ng babae ang bata sa kaniyakap, mahigpit na niyakap na parang unan, at sa kapayapang pumikit. Siyempre, hindi papayag si Lucas na makasagap ng gustong chismis si Lucian. Tinanggal niya ang kurbata, saka inalis ang medyo pawis niyang coat. Anong nangyari ngayon? Tuwa namang tumanggol-tango si Lucian, sabik na sabik dahil sa pagkakataong maipakita ang galing niya sa impormasyon. Ayon sa mga narinig ko, maayos ang lahat. Tinawagan mo pa si Arthur, kaya syempre, nagawa ni Little Luna na maging highlight ng gabi. Ang ganda rin ng pagtanggap sa kanya ng media. Sino-sino ang mga nakasalamuhan niya ngayong gabi? Muling tanong ni Lucas. Saglit na nag-isip si Lucian. Bukod sa cast at crew, si Maximo Windsor lang. Bukod doon. Sinulyapan niya ang mukha ng kanyang kuya, saka maingat na itinuloy, si Yuan Sullivan. Sa tingin ko, kaya siya naglasing, kasi nalaman niyang ang ex niya, ngayon ay lalaki na ng karibal niya. Kahit anong pag-iingat ang gawin ni Lucian sa kanyang pagsasalita, sa isang iglap, dumilim pa rin ang mukha ni Lucas. Nakakatakot. Napaubo si Lucian. Hindi naman nakakagulat. Hindi naman seryoso si Luna sa mga nakarelasyon niya sa ibang bansa. Matapos niyang pagsawaan, tinatapon niya ng walang alinlangan. Pero, itong si Yuan Sullivan, siya lang yata ang tanging lalaking minahal niya ng totoo. Lalong dumilim ang mukha ni Lucas. Napailing si Lucian. Sa isip-isip niya, hindi pa nga kayo mag-asawa, pero parang gusto mo nang burahin lahat ng lalaking dumaan sa buhay niya. Bro, kung balak mo talagang maghintay hanggang sa mahulog siya sa'yo, edi ayusin mo muna ang trabaho niya. Ilipat mo na siya sa Golden Age. Ang hassle kaya na nasa Starlight siya. Kalaban natin yun. At saka, ayon sa nalaman ko, pinahihirapan siya ng todo ni Snow Windsor doon. Reklamo ni Lucian. Tahimik lang na pinagmasdan ni Lucas ang babaeng payapang natutulog matapos yakapin si Little Treasure. Hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Hindi pa panahon. Pagkarating sa bahay, may bagong problema na naman. Pagkababa nila ng sasakyan, napansin agad ni Luna ang isang kulay pilak na sports car sa gilid. Biglang kumislap ang mga mata niya, parang gutom na lobo na nakakita ng paborito niyang pagkain. Niyam-akap siya rito at ayaw nang bumitiw, para siyang batang nakakita ng kanyang dream car. Oh, Little White, darling ko. Biglang nagiba-iba ang ekspresyon ni Lucas, parang traffic light na nagpapalit-palit ng kulay. Ang dami niyang tiniis para maihatid siya pauwi, isinugol pa ang reputasyon niya para lang kunin siya mula sa loob ng women's restroom. Pero sa halip na magpasalamat, tinawag pa siyang Evil Demon King. At ngayon, niyayakap niya ang isang kotse at tinatawag itong darling ko. Hahaha, bro, seryoso ka ba? Nagseselos ka sa isang kotse. Halos mamatay sa kakatawa si Lucian. Kita mo, sino ba kasi ang nagsabi sa'yo na ito ang ipagmaneho ngayong gabi? Alam mo namang adik si Little Luna sa race cars nung nasa ibang bansa siya. Iyan pa ang #1 sports car sa mundo. Anong laban mo dyan? Pero di nagtagal, natuklasan niyang may isang taong mas kaawa-awa pa kay Lucas. Si Little Treasure. Nakanguso ang bata, mukhang malapit na umiyak. Naaga ng isang kotse ang tawag sa kanya ni Luna, darling. Samantala, si Luna, wala pa ring pakialam sa mundo, patuloy pa rin sa paghimas sa kotse. Darling ko, ang angas mo. Napakahat mo, pakakasalan kita. Nagkibit ang kamao ni Lucas, at bigla niyang naramdaman ang matinding pagnanasang magmura. Noong siya ang nagpropose sa kanya, parang gusto siyang galpihin ni Luna. Pero ngayon, siya pa mismo ang nagpo-propose sa isang kotse. Isa-isang nirolyo ni Lucas ang manggas ng kanyang suot. Old Ben, dalhan mo ako ng maso. Ang halos mamatay sa kakatawa na si Lucian ay agad na napatalon sa gulat. Huwag, bro, kalma, halos $1.9 million ang kotse na yan. Kung ayaw mo, ibigay mo na lang sa akin. Aalisin ko agad yan sa paningin mo. Pero bago pa man siya makalapit, biglang lumipad ang buong mundo ni Lucian. Ilang segundo lang, nang matambo siya sa lupa matapos siyang bigyan ng suntok sa tagiliran ni Luna. Sino ang nagtatangkang hawakan si Little White ko? Ang maladyos ang mukha ni Luna ay puno ng nakakamatay na determinasyon, parang kaya niyang patayin kahit ang langit. Hawak-hawak ang kanyang bewang na sumasakit, mabilis na sumuko si Lucian. Boss, patawad, nagkamali ako. Pakiramdam niya, parang nabawasan ang kalahati ng kanyang buhay sa isang hagis lang. Matapos mapaalis ang banter, agad na sumampo si Luna sa driver's seat at niyakap ang manibela. Little White, huwag kang matakot. Master, ano po ang gagawin natin? Natigilan si Old Ben, na naitaboy palayo sa driver's seat. Pinisil ni Lucas ang pagitan ng kanyang kilay at tinanguan siya, senyales na umalis na lang ito. Tiningnan niya ang anak, Little Treasure, gabi na. Bumalik ka na at matulog. Pero si Little Treasure, na mukhang lubos na nasaktan sa pagkawala ng pagmamahal ng paborito niyang tao, ay mabilis na umiling. Hindi naman nagalit si Lucas. Sa halip, kalmadong sinabi, alam mo naman, hindi gustong ipakita ng mga babae ang pinakapangit nilang anyo sa taong pinakamahalaga sa kanila, di ba? Ang taong pinakamahalaga sa kanila. Napaisip si Little Treasure. Ilang segundo lang, kusa siyang tumalikod at sumunod sa utos. Napanganga si Lucian. Bro, grabing kapal ng mukha mo. Niloloko mo ang bata. May gusto ka pang sabihin. Nagbiro si Lucian, syempre. Gusto kong maramdaman mo ang nakakapasok kong presensya bilang isang ilaw sa eksena. Isang malamig na tingin mula kay Lucas ang bumato sa pakiramdam ni Lucian, tinusok siya hanggang buto.
Fine, fine. Aalis na ako. Napaikot ang mata ni Lucian habang paalis. Bago tuluyang umalis, palihim siyang lumingon pabalik. Iniwan silang dalawa kasama ang isang mamahaling sports car. Siguradong walang mangyayaring masama, di ba? Hey, mukhang mapapakinabangan ko ang 63x zoom long range camera ko.